Hello guys, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Alright guys, panibagong araw na naman po, panibagong kabanata na naman po ng ating buhay. Bago po natin simulan yung kwento natin guys, shoutout ko po muna yung mga nag-comment sa kwento ng asawa kong mayaman. Shoutout po dyan kay Lodi Yeng. Thank you so much Lodi sa pag-comment lagi po at sa pag-like po ng mga videos ko po ng asawa kong mayaman. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Jayana. Jayana pala to. And shoutout din po kay Lodi Elizabeth Roniel. Thank you so much Lodi Elizabeth Roniel sa laging pagsuporta po. Shoutout din po kay Lodi Bibang Vlog. Hello Lodi Bibang Vlog. And shoutout din po kay Lodi Aiza Montesa. Hello po Lodi Aiza. And thank you so much and shoutout din po kay Lodi G Alexandria. Shoutout din po kay Lodi Ruel Mendoza. Hello Lodi Ruel Mendoza, thank you so much po sa laging pagsuporta po sa mga videos ko po. And shoutout din po kay Lodi Tony TV. Hello Lodi Tony TV, I hope okay ka lang dyan. Thank you so much sa pag-comment and sa pag-view po ng asawa kong mayaman. And shoutout din po kay Lodi Janalim Morales Tapis. Thank you so much Lodi Janalim Morales Tapis. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Lodi Jayana. Maraming salamat po talaga Lodi. Alright guys, hindi na po natin patatagalin to yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang sigarilyo, muling tumama ang sakit sa kanyang puso. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi ang sakit. Tinakpan ni Uncle Wu ang kanyang dibdib at nakasimangot na sinabi, "Ano? Anong nangyayari?" Bago pa siya makapag-react ay muli na namang sumakit ang sakit. Parang 1,000,000 palaso ang dumaan sa puso niya na sumasakit at nangangati ng sabay. Isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Uncle Wu habang tinakpan niya ang kanyang dibdib at nahihirapang sinabi, "Hindi." Nako, agad niyang naalala ang mga babala ni Qin Yu. Bumalik kaagad sa Jiangcheng. Nagmamadaling sigaw ni Uncle Wu. Kahit na si Uncle Wu ay hindi gustong maniwala, ang matinding sakit sa kanyang katawan ay hindi mabata. Dinala si Uncle Wu sa ospital. Gayunpaman, ang pagsusuri ng doktor sa ospital ay napatunayang walang bunga. Hindi malaman ng mga medical practitioner ang ugat ng kanyang pananakit. Ang lahat ng mga pagsusuri ay nagpakita na ang mga function ng katawan ni Uncle Wu ay normal. Paano ito? Malungkot na ekspresyon ang suot ni Uncle Wu. At ang patuloy na sakit ay pinagpapawisan siya ng husto. Dahil dito, muli niyang naisip si Qin Yu. Magmaneho papunta sa manor ng pamilya yan. Kahit na ayaw maniwala ni Uncle Wu. Ang sakit ay naging dahilan para hindi na siya makapag-isip ng kung ano-ano. Mabilis na pinaandar ang sasakyan patungo sa manor ng pamilya yan. Si Yan Ruizu ay nakaupo sa manor na humihigop ng tsaa habang ninanamnamang simoy ng gabi. "Miss Yan, hindi matalinong makipagtalo kay Mr. Wu dahil sa Qin Yu?" Hindi napigilan ng sekretarya ang pag-iingat sa kanya. Tiningnan siya ni Yan Ruizu at nakangiting sinabi, "Bakit hindi matalino? Siya ang magduruse sa pagkawala. Hindi ako." Napabuntong hininga ang sinabi ng sekretarya. Kahit na sinusubukan mong protektahan si Qin Yu, ang pagkilos na ito ay lalo lamang magpapagalit kay Mr. Wu kay Qin Yu. Baka magdulot pa ito ng problema sa kanya. Kung walang problema, paano siya lalago? Nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Bukod dito, babalik si Uncle Wu, mahinahong sabi ni Yan Ruizu habang nakatingin sa pinto. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, huminto ang sasakyan ni Uncle Wu sa driveway. "Tingnan mo, nakabalik na siya." Isang tiwala ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Yan Ruizu. Ibinaba niya ang tasa sa kanyang kamay at nagkusa na tanggapin siya. "Tito Wu, ano ang nagpapabalik sa iyo muli?" Nakangiting sabi ni Yan Ruizu. Tinakpan ni Uncle Wu ang kanyang dibdib at sinabi sa paghihirap, "Ruizu, bilisan mo. Bilisan mo at sabihin kay Qin Yu na puntahan ako. Bilisan mo."
Hindi nabigla si Yan Ruizu at sinabing may casual ng ngiti, Uncle Wu. Hindi ba nakakahiya na hilingin kay Qin Yu na pumunta kapag ikaw ay humihingi ng tulong? Nagbago ang ekspresyon ni Uncle Wu. Batid niya na sadyang pinapahirapan siya ni Yan Ruizu. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Naiiyak na lamang si Uncle Wu, naniniwala na ako sa kanya ngayon. Pwede mo ba akong dalhin para makita siya please? Masyadong maraming itanong iyon. Si Yan Ruizu ay hindi mukhang balisa. Sinabi ni Uncle Wu sa matinding paghihirap, bilisan mo. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. Gusto lang ni Yan Ruizu na turuan si Uncle Wu ng leksyon at hindi talaga siya sinasaktan. Agad niyang dinala si Uncle Wu sa Dragon Paradise Villa. Dumating sila sa bahay ni Qin Yu, ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nila mahanap si Qin Yu kahit saan. Nasaan na siya? Naiinip na tanong ni Uncle Wu. Umiling si Yan Ruizu at sinabing, wala akong ideya. Tatawagan ko siya. Kinuha ni Yan Ruizu ang kanyang cellphone at tinawagan si Qin Yu. Sa kasamaang palad, naka-off ang telepono ni Qin Yu. Naka-off ito, sabi ni Yan Ruizu sa natatalo na tono. Ang ekspresyon ni Uncle Wu ay naging lubhang hindi kasiya siya. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya anumang oras sa sobrang sakit. Hanapin mo siya dali, galit na sigaw ni Uncle Wu. Oo, Mr. Wu. Ang mga tauhan ni Uncle Wu ay nagmamadaling tumakbo palabas. Gayunpaman, sa kabila ng paghahanap sa buong Jiangcheng, hindi nila mahanap si Qin Yu. Dahil dito, labis na nadismaya si Uncle Wu. Mapait niyang sinabi, ano ang magagawa natin? Galit na sinabi ng lalaking nagtatrabaho sa ilalim niya, siguro sinadya ito ni Qin Yu. Bastos talaga siya. Sinulyapan siya ni Yan Ruizu at sinabing may malungkot na ngiti. Hindi kayo naniniwala sa kanya pero inaasahan nyo na maghihintay siya sa inyo nang may kalokohan sa bahay. Ako, nawalan ng masabi ang mga tauhan ni Uncle Wu. Hindi bumalik si Qin Yu buong gabi. Sa gabing iyon lamang, si Uncle Wu ay namatay sa sakit sa kabuuan ng 3 beses. Tumindi ang sakit sa bawat segundong lumilipas. Kaninang madaling araw lang ay binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Wala pa ring sapat na espiritual na enerhiya. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Halos nasipsip na niya ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang paligid, ngunit hindi pa rin niya naabot ang 3 antas ng Qi refining stage. Sa hinaharap, ang paglilinang ay malamang na lalong magiging mahirap, sabi ni Qin Yu habang bumantong hininga. Naghilamos siya sandali bago umuwi. Pagdating niya sa bahay, 8:00 na ng umaga. Nang makita ni Qin Yu ang mga bisita sa kanyang tahanan, nagulat siya. Miss Yan, Uncle Wu, bakit sa mundo kayong dalawa nandito? Gulat na bulalas ni Qin Yu. Bago pa makapagsalita si Yan Ruizu, galit na sumigaw ang mga tauhan ni Uncle Wu, saan ka napunta? Buong gabi ka naming hinihintay. Napakunot ang noo ni Qin Yu sa sama ng loob. Lumabas ako para dumalo sa ilang negosyo, sagot ni Qin Yu na may walang emosyong ekspresyon. Anong negosyo ang maaari mong makuha? Ang sabi ng lalaki sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Nang marinig niya ang mga salitang ito, tumindi ang galit sa puso ni Qin Yu. Kung hindi dahil kay Ruizu, siguradong hindi kita bibitawan. Gamutin mo ako dali, galit na sabi ni Uncle Wu habang nakatitig sa kanya. Binigyan siya ni Qin Yu ng malamig na tingin at sinabing, talaga. Para sabihin sa iyo ang totoo. Tinawag lang kita bilang Uncle Wu para sa kapakanan ni Ruizu. Kung hindi, wala ka sa akin. Ang iyong katayuan at pagkakakilanlan ay walang kinalaman sa akin. Tungkol sa paggagamot sa iyong sakit. Pagod na ako ngayon at ayoko nang hintayin ka, kaya't mangyaring umalis ka sa aking bahay ngayon din. Sabi ni Qin Yu sa malamig na boses. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Qin Yu. Maging si Yan Ruizu ay tumingin kay Qin Yu nang may pagtataka. Sa pagkakatanda niya, si Qin Yu ay isang taong bihirang magalit. Gayunpaman, agad na tumawa ng malakas si Yan Ruizu. Mukhang natuwa siya sa reaksyon ni Qin Yu. Brat, anong sinabi mo? Nang marinig ito, agad na nagalit si Uncle Wu. Ang lalaking nasa ilalim ng kanyang utos ay humakbang pasulong at sinabi sa malamig na tono ng boses, kilala mo ba kung sino si Mr. Wu? How dare you talk to him in that way? Nang marinig ito, tiningnan sila ni Qin Yu nang walang pakialam at sumagot, sinabi ko sa inyo na ang kanyang katayuan at posisyon ay walang kinalaman sa akin. Originally,
Binalaan ko siya tungkol sa kanyang karamdaman dahil sa kabutihan ng aking puso, ngunit ang iyong karapat-dapat na saloobin ay naiinis sa akin. Tumanggi akong tratuhin siya. Kaya scram. Nang marinig ito, ang lalaking nasa ilalim ng utos ni Uncle Wu ay agad na nagalit. Lumakad siya pasulong habang nagbabala sa malamig na boses, gamutin mo si Mr. Wu ngayon din o papatayin kita. Ganoon ba? Sigaw ni Chin Yu. Nagpa siya siyang hampasin muna at sinuntok ito sa mukha. Ang suntok na ito ay nagpalipad sa lalaki. Dahil sa impact ay nalaglag pa ang isa niyang ngipin sa bibig. Ikaw, galit niyang tinitigan si Chin Yu. Bumalik ka at magsanay ng maayos bago mo patakbuhin ang iyong bibig, babala ni Chin Yu sa malamig na tono ng boses. Dahil doon, tumalikod si Chin Yu at naglakad pabalik sa bahay. Sa sobrang lakas ay sinara niya ang pinto. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Ang ekspresyon ni Uncle Wu ay malinaw na nakakaramdam siya ng galit. Gayunpaman, dahil sa sakit, maaari lamang siyang magkompromiso. Ruizo, ito ba ang paraan na dapat tratuhin ng isang tao ang kanilang mga nakatatanda? Huminga ng malalim si Uncle Wu at sinabing. Tumawa si Yan Ruizo at sinabing, Uncle Wu, ngayong ikaw na ang humihingi ng tulong sa iba. Hindi ka dapat kumilos ng napakayabang at mapagpakumbaba. Hindi ako makikialam sa mangyayari sa inyong dalawa, sabi ni Yan Ruizo na walang pakialam. Upang patunayan ang kanyang punto, sumakay siya sa kotse at umalis sa lugar. Ang mukha ni Uncle Wu ay lumibot sa sakit habang tinatakpan niya ang kanyang dibdib sa paghihirap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Chin Yu ang lalaki. Mabilis na lumipas ang oras, isang oras ang dumating at lumipas sa isang kisap mata. Sa kalaunan, hindi na nakatiis si Uncle Wu. Nahihirapan siyang sumulong at kumatok sa pintuan ni Chin Yu. Sinabi niya sa paghihirap, Chin Yu, naging bastos ako. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Sabi ni Uncle Wu sa dalamhati, Chin Yu, pakiusap tulungan mo lang ako. Hindi ko na talaga kaya. Kasalanan ko kung bakit buo ang sarili ko. Tulungan mo lang ako para sa kapakanan ni Ruizo. Ako. Bago natapos ni Uncle Wu ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto. Nakatayo si Chin Yu sa pintuan na may hawak na tableta. Inumin mo ang pil na ito at bumuti ang pakiramdam mo. Hinagisan siya ni Chin Yu ng isang itim at pangit na tableta. Nang marinig ito, dali-daling kinuha ni Uncle Wu ang tableta at maingat na sinuri ito. Ang tableta ay lubhang hindi kaakit-akit at kahawig ng dumi ng tupa. Ito ang naging dahilan upang maniwala si Uncle Wu na sadyang pinaglaruan siya ni Chin Yu. Chin Yu, sigurado ka bang magagamot nito ang aking karamdaman, nag-aalangan na sabi ni Uncle Wu. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong itapon, malamig na sagot ni Chin Yu. Isinara muli ng binata ang pinto at bumalik sa silid. Tinitigan ni Uncle Wu ang tableta. Kahit may pagdududa, halos hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa sakit. Nagpa siya siyang tumalon sa pananampalataya. Inilagay ni Uncle Wu ang tableta sa kanyang bibig at nilunok ito. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang katawan, nakaramdam si Uncle Wu ng init. Ang init ay gumagala sa kanyang katawan bago nagtipon sa kanyang puso. Sa sobrang bilis, ang sakit sa kanyang puso ay nagsimulang hamupa. Sa loob ng ilang minuto, nadiskubre ni Uncle Wu sa kanyang pagkamangha na ang nakatusok na sakit sa kanyang puso ay ganap na nawala. Hinawakan ni Uncle Wu ang kanyang dibdib sa pagtataka. Hindi ako makapaniwala, gumaling na ako. Sino sa mundo si Chin Yu? Paano siya magkakaroon ng napakahusay na kasanayang medikal? Posible kayang totoo ang sinabi ni Yan Ruizo. Kung wala ka ng kailangan, pwede na kayong umalis. Ang boses ni Chin Yu ay tumunog mula sa silid. Sa sandaling ito, walang magandang pakiramdam si Chin Yu kay Uncle Wu. Kung hindi para sa kapakanan ni Yan Ruizo, hindi niya sana tinulungan ang matanda. Ibinuka ni Uncle Wu ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Sa halip, umiling lang siya. Ginoo, Wu, ang sakit mo siguro ay kagagawa ng batang ito. Kung hindi, paanong hindi ma-diagnose ng ospital ang iyong sakit? Higit pa rito. Paano posible na gumaling ka sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tableta? Ang taong nasa ilalim ng utos ni Uncle Wu ay walang tigil na inakusahan si Chin Yu. Matapos niyang simulan ng pagpino sa kanyang mga pamamaraan sa paglilinang, ang pakiramdam ng pandinig ni Chin Yu ay bumuti ng husto.
Bagamat nagsalita ang dalawang lalaki sa labas ng kanyang silid sa mahinang boses, malinaw na naririnig sila ni Chin Yu. Ang nasasakupan ni Uncle Wu ay tumingin kay Uncle Wu ng may pag-asa. Mukhang hinihintay niya ang sagot niya. Tumingin si Uncle Wu sa direksyon ng kwarto ni Chin Yu at hindi umimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, "Bumalik tayo sa Chuzhou." Pagkatapos ng insidenteng ito, nagbago ang impresyon ni Uncle Wu kay Chin Yu. Ngunit mayroon din siyang mga hinala. "Ginoo, Wu, hindi mo maaaring hayaan ang slide na ito. Paano kung palihim kong tulungan si Shen Tian?" Iminungkahi ng subordinate ni Uncle Wu. Nanatiling tahimik si Uncle Wu saglit bago iwinagayway ang kanyang kamay. "Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mangyayari sa pagitan ni Chin Yu at Shen Tian," sabi ni Uncle Wu na bumantong hininga. "Pero Mr. Wu, huwag ka nang magsabi." Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at pinutol siya. Nang umalis si Uncle Wu, nagsimulang bumalangkas si Chin Yu ng kanyang plano. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay kumita ng pera dahil hindi siya maaaring umasa kay Yan Ruizu para sa lahat. Habang nakaupo siya sa silid, nagsimula siyang gumawa ng soul nourishment pill. Bagamat madaling gumawa ng ganitong uri ng tableta, mayroon itong napakalaking benepisyo para sa katawan ng tao. Sa panahon ngayon, ang kalusugan ng maraming tao ay nasa iron ng alkohol at pakikipagtalik. Bagamat mukhang sila ay pisikal na fit, sila ay talagang hindi malusog sa loob. Ang soul nourishment pill ay ang perpektong lunas para sa katawan. Kinailangan ni Chin Yu ang buong araw para gawin ang tableta. Bukod sa soul nourishment pill, gumawa rin si Chin Yu ng isang espesyal na aqua rime pill para kay Yan Ruizu. Ang aqua rime pill na ito lamang ay tumagal ng 3 oras sa paggawa ng Chin Yu. Ang mga halamang ginamit sa paggawa ng aqua rime pill ay maingat na pinili ni Chin Yu, na pumili ng pinakamahusay mula sa batch ng mga halamang gamot na mayroon siya. "Hindi pa ako nagbigay ng regalo kay Miss Yan, kaya ito ang aking maliit na pasasalamat," naisip ni Chin Yu. Nagtungo siya sa tindahan ng dolyar at bumili ng isang kahon na gawa sa kahoy upang ilagay ang aqua rime pill. Pagkatapos, kinuha ni Chin Yu ang aqua rime pill at nagmamadaling pumunta sa manor ng pamilya Yan. Pagdating niya sa bahay ni Yan Ruizu, si Yan Ruizu ang nasa telepono. Nang makita niya si Chin Yu, agad na ibinaba ni Yan Ruizu ang tawag at gulat na sinabi, "Chin Yu, anong ginagawa mo dito?" Napangiti si Chin Yu at sinabing, "Nandito ako para humingi ng tawad." "Humingi ng tawad? Humingi ng tawad para saan?" Kitang-kita ang pagtataka sa magagandang mata ni Yan Ruizu. Tuwang-tuwang sumagot si Chin Yu. "Hindi ko dapat binaliwala ang hiling mo kaninang umaga." Nang marinig niya ito, nagpakawala ng tawa si Yan Ruizu. She rolled her eyes and said, "Idiot, bakit kita sisisihin dyan? Sa halip, kung hindi mo pinanindigan ang iyong sarili, talagang hahamakin kita." "Talaga?" Nagtatakang sabi ni Chin Yu. "Talagang," nakangiting sabi ni Yan Ruizu. "Chin Yu, mas gusto ko kapag kumilos ka tulad ng iyong sarili kaysa sa pagtitiis sa iba dahil masyado kang nag-aalala sa iniisip nila." Seryosong sabi ni Yan Ruizu. Lalong nabigla si Chin Yu kay Yan Ruizu. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kanyang sosyal na klase, ngunit hindi pa nakikilala ni Chin Yu ang isang babaeng katulad ni Yan Ruizu. "Sige," sabik na tumango si Chin Yu. Akmang ilalabas na niya ang kanyang aqua rime pill, napukaw ang kanyang atensyon nang biglang umalingaw-ngaw na makina. Nang sumulyap siya sa kanyang balikat, nakita niya ang isang Lamborghini sports car na nakaparada sa labas. Isang matangkad na binata na may bleached na buhok ang lumabas sa sasakyan. Ang binata ay may taas na 6 na talampakan at matipuno ang katawan. Nakasuot siya ng malutong at malinis na suit na nagpamukha sa kanya ng isang gwapong lalaki mula sa isang palabas sa TV. Kung ikukumpara, tila inano si Chin Yu. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kwento natin guys, panibagong kabanata. I hope po nag-enjoy po kayo sa panibagong kabanata natin guys. Abangan na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. Ito po yung DJ Maki, 101.1 Team Power Flowers po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat guys. Kung nagustuhan nyo po yung kwento na ito, paki-share na lang po and like. Alright guys, have a nice day po at ingat po lagi ang lahat mga Lodi. Bye bye, see ya.